Noong makapagtapos ng college si Nathan, ay nag-apply siya sa isang malaking kumpanya bilang ordinaryong empleyado. Agad naman siyang natanggap. Sa loob ng ilang buwan, napapansin ng mga superior ang husay at dedikasyon niya. Mabilis niyang natutunan ang mga gawain, handang tumulong sa mga kasamahan, at minsan ay nagsasuggest ng magandang paraan para mapabuti ang departamento. Dahil dito, binigyan siya ng pagkakataon na mamuno sa maliit na project na nagdulot ng benepisyo sa kumpanya. Pero hindi lahat ng katrabaho niya ay natutuwa sa kanya. Lalo na si Enrico na 3 taon nang nagtatrabaho doon. Simula nang dumating si Nathan, napapansin ni Enrico na mas pinupuri si Nathan. Naiinggit siya. Dahil sa kabila ng mahabang panahon niyang pagtatrabaho, hindi pa rin siya nabibigyan ng pagkakataon. Mula noon, nagsimula nang magbago ang ugali ni Enrico kay Nathan. Palagi na lang itong nagsasabi ng masasamang salita laban sa kanya. Sinasabihang sipsip siya sa mga superior at walang tunay na skills. Minsan ay sinasadya nitong ibigay kay Nathan ang mga maling impormasyon sa isang task na halos magdulot ng pagkakamali sa proyekto. Sa kasamaang palad, napagtanto ni Nathan ang ilang pagkakamali bago pa ito makaapekto sa kumpanya. Patuloy pa ring nagagalit at naiinggit si Enrico sa tuwing nakikita nito ang tagumpay ni Nathan. Isang araw, ay kinumpronta ni Nathan si Enrico. Mawalang galang na Brad sa sasabihin ko. Pero bakit yata parang sinisiraan mo ako sa superior natin? May problema ka ba sa akin? Sabihin mo lang, nilalagay mo ako sa kahihiyan eh. Hindi kita sinisiraan. Bakit naman kita sisiraan sa bidabidang kagaya mo? Sino ka ba? Sa huwag mo akong tawaging Brad ah. Hindi kita kapatid. Base sa lumalabas sa bibig mo ay talagang guilty ka nga. Hindi maayos ang pakikitungo mo sa akin. Guilty? Paano mo nasabi? Manghula ka ba? O isang writer na gumagawa ng kwento? Hindi ako gumagawa ng kwento. Bumabase lang ako sa katotohanan. Alam ko na binabalak ko talaga akong pabagsakin. Patunayan mo sa akin na totoo ang mga sinasabi mo. Baka mademanda pa kita sa pamimintang mo. Tignan natin kung sino ang madedemanda. Sa ngayon ay hahayaan muna kita. Pero sa susunod na inulit mo pa, may kalalagyan ka na. Hindi na nagsalita pa si Enrico. Tinitigan lang siya nito ng masama at pagkatapos ay ngumisi hanggang sa talikuran siya. Alam ko na may gagawin kang masama laban sa akin. Paghahandaan ko na lang. Bulong ni Nathan sa sarili. Tapos nasa taas si Nathan sa oras na yon at uwian na rin nila. Papalabas na sana siya sa building nang lapitan siya ng katrabaho niyang si Riza. Balita pa nga niya na ito yung natitipuhan ni Enrico. Oh Riza, papauwi na ako, may kailangan ka ba? Nakangiting tanong niya. Sabay na tayong sumakay ng MRT. Diba doon ka rin sa station na binababaan ko? Oo, tara na. Para nga naman may kasabay ako. Mula rito sa pasilyo ay kitang-kita ko silang dalawa na nagtatawanan. Mukhang magaan ang loob nila sa isa't isa. May araw ka rin sa akin, Nathan. Yung type kong babae, sinusulot mo pa ah. Galit na pahayag ni Enrico sa sarili. Sa kabilang dako, habang magkasamang nakasakay sa MRT si Nathan at Riza, ay may tinanong ang dalaga. May girlfriend ka na ba? Bakit mo naman natanong yan? Dapat palagi kang may kasabay na mag-commute para hindi ka mabagot at para may kausap ka. Oo nga, no? Minsan ay naboboring din ako lalo na kapag mag-isa lang. Teka, wala ka bang ibang gagawin mamaya? Gusto mo bang samahan ako na mag-mall? May bibilhin lang kasi ako eh. Sige ba? Free naman ako ngayon eh. Salamat. Hayaan mo. Ililibre kita sa dinner natin ngayon. Nakangiting sambit ni Nathan. Wow, may ganun? Sige, maraming salamat. Teka, baka magalit boyfriend mo kapag nakita tayong magkasama na kumakain. Walang magagalit dahil wala naman akong boyfriend. Ah, ganun ba? Eh di wala palang problema. Abay, oo naman. Makalipas ang ilang sandali. Yan, nandito na tayo sa station. Bumaba na tayo?
Nung bumaba na sila ay diretso na nga sila sa isang mall. Dito natuklasan ni Riza na bibili pala ng mga appliances si Nathan. May alam siyang matitibay at di kalidad na brand, kaya nirekomenda niya yun sa binata. Maliit lang naman yun katulad ng rice cooker at iba pang mga kinakailangan. Pagkatapos bumili, dito na nagyaya si Nathan na kumain sila sa isang fast food chain. Dapat pinahuli mo na lang muna ang pagbili ng appliances. Yan tuloy, marami ka tuloy bibit-bitin. Matawa-tawang pahayag ni Riza. Oo nga eh. Pasensya na ha. Excited kasi akong bumili nito eh. Matanong ko lang, ikaw lang ba ang mag-isa sa buhay? Pasensya na kung masyadong personal ang tanong ko ha. Ayos lang naman na magtanong ka, Riza. Bale, hindi naman ako mag-isa. Kasama ko ang nanay-nanayan at tatay-tatayan ko. Teka, nanay-nanayan at tatay-tatayan? Ibig sabihin ito, ay hindi mo sila tunay na mga magulang? Nasaan na ba yung totoo mong parents? Oo, Risa. Inampon lang ako ng tumatayo kong mga magulang nung 8 years old pa ako. Yung tungkol sa totoo kong mga magulang, sa katunayan hindi ko sila maalala. Para bang nabura ang memorya ko tungkol sa kanila. Nabura? Ibig palang sabihin nagkaroon ka ng amnesia? Parang gano'n na nga. Ang sabi kasi ng mga kumupkop sa akin, nasa ospital daw ako noon. Samantalang yung tatay-tatayan ko ay nakakonfine din sa ospital na yun dahil nagkasakit ito. Kumbaga ay doon lang nila ako nakita. Marami daw akong pasa sa katawan. At nung malaman ng nanay-nanayan ko na wala akong guardian, matapos kong ma-discharge ay naisipan nila akong ampunin. Ni hindi ko nga alam kung sino ang nagdala sa akin sa ospital na yun eh. Wala akong maalala kung anong nangyari sa akin. Pati pangalan ko at kung taga saan ako. Sa madaling salita, ay pakiramdam ko nung 8 years old ako ay doon lang ako nagumpisang magkamalay. Siguradong may amnesia ka. Nadisgrasya ka kaya wala kang maalala. Dapat gumagawa ka pa rin ng paraan para alamin mo kung sino ka. Kung taga saan ka at kung sino ang mga magulang mo. Oo, yun ngang gagawin ko. Curious din kasi ako kung sino ang totoo kong mga magulang eh. Seryosong sambit ng binata. Pero, bakit sabi ng mga kumukup sa'yo ay meron ka daw mga pasa? Saan mo kaya nakuha yun? Ang sabi nila ay parang minaltrato daw ako. Ganon din daw ang pagkakasabi ng doktor. Dapat talaga ay malaman mo kung anong nangyari sa'yo. Malay mo, anak mayaman ka pala, di ba? Pagbibiro ng dalaga. Sana nga, para mabigyan ko ng magandang buhay ang mga kumupkup sa akin. Sus, parang sinabi mo na rin na sa klase ng trabaho natin ay hindi mo pa nabibigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Malaki ang sweldo natin, Nathan. Sigurado naman na nabibigyan mo ng maayos na buhay ang mga magulang mo. Tingnan mo nga oh, nakabili ka ng mga appliances. Oo nga, pero mas gusto ko na bigyan sila ng mas magarbong buhay. Napakalaki kasi ng utang na loob ko sa kanila. Ganun ba? Sa bagay. Matapos silang kumain, hinatid na ni Nathan si Riza sa bahay nila. Tuwang-tuwa naman ito at nagsabi sa kanya na masaya ito na nakasama siya. Ipinag-ingat na siya nito pag-uwi. Dahil dito ay nalaman niya nang wala sa oras kung saan ito nakatira. May gusto din siya sa babae. Kaya pag may lakas na siya ng loob na manligaw, ay pupuntahan niya na lang ito sa tahanan para umakyat ng ligaw. Kinabukasan, sa trabaho ay muli siyang nakausap ni Enrico at nagtalo sila. Bakit mo nilalapit-lapitan si Rita? Hindi mo ba alam na meron akong gusto sa kanya? Hindi ko alam na may gusto ka pala sa kanya. Hindi naman ako lumalapit eh. Siya ang lumalapit. Dahil siyang may gusto makipagkaibigan. Gusto ko din makipagkaibigan sa kanya kaya naging close kami kahit pa paano. Biglang kinwelyohan ni Enrico si Nathan. Itong tandaan mo, kapag hindi mo pa siya lalayuan, ay bigla ka nalang bubulagta sa daan. Tandaan mo yan, hinayupa ka. Baka ikaw pang makasuhan. Death threat ang ginagawa mong yan. Bahala ka sa buhay mong hayop ka. Pagkatapos nitong sabihin yon, ay tinulukura na siya kaya dito na lang siya nakahinga ng maluwag. Subalit hinamin niya na bahagya siyang natakot. Naisip niya na paano kung totohanin ang pagbabanta. Sigurado na sobra siyang mapapahama. Bigla namang humupa ang takot na nararamdaman niya
Nung maalala na meron nga pala siyang Diyos. Kahit anumang pagsubok, basta merong Diyos wala siyang dapat na aatrasan. Dapat lang siyang magpatuloy sa laban ng buhay. Nung matapos ang trabaho, sumabay ulit si Riza sa kanya. Sabay ulit tayo? Gusto ko palaging may kasama eh. Ayos lang. Sige, no problem. Nakangiting wika niya. Ayos. Masaya kasi ako kapag kasama ka eh. Ako din naman. So ano, tara na? Sabay sila na bumili ng tiket at sumakay ng MRT. Naipagtapat na rin ni Risa sa kanya. Naramdam nito na may gusto sa kanya si Enrico. Pero ayon sa dalaga, kahit ligawan siya nito ay hindi niya sasagutin sapagkat hindi niya tipo. Bakit nga pala hindi mo type si Enrico? Alam ko kasi ang ugali niya. Teka, ano bang klase ang ugali niya? Paano mo nalaman? Isa ka bang manghuhula? Pagbibiro niya. Babaero yan at hindi nagsiseryoso. Marami ng pinaiyak na babae kaya yon. Nilalayuan siya ng mga girls na nakakakilala sa tunay niyang kulay. Ah, ganun ba? Yan ko lang nalaman yun ah. Hindi halata sa itsura ah. Gwapo ba siya? Hindi naman siya gwapo eh. Kaya ayaw ko sa kanya. Dahil bukod sa pangit, ay ganun pang ugali niya. Makapangit ka naman sa kanya, grabe ka. Totoo naman eh. Siya nga pala. Meron ka na bang naalala tungkol sa nakaraan mo, Nathan? Ah, wala pa. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. May balik lang ang alaala ko eh. Bakit ayaw mong sumangguni sa isang manghula nang sa ganun ay malaman mo? Oo nga, no? Buti naisip mo yan. Maraming salamat. Mamaya, dumaan tayo sa perya at magpahula ka ha? Oo, sige. Nung nandun na sila ay nagpahula si Nathan. Kaso nga lang, ay hindi pala tungkol sa nakaraan ang hinuhula, kundi tungkol sa love life. Dahil ayaw naman ni Nathan na hinuhulaan tungkol sa buhay pag-ibig, ay tinanggihan niya ito. Pero dahil magaling mag-sales talk ang manghuhula, ay tinanggap niya na rin sa bandang huli. Sir, umikit ka at bumulot ka ng mga lumang barya dito sa box. Sige, pipikit na ako. Okay yan, nakabunot na ako. Ano pang gagawin ko? Lumang 10 piso yung nabunot niyo, sir. Manatili lang kayong nakapikit at ako naman ay babasahin ng bariyang nabunot mo. Matanong ko lang, sir. Noon bang 8 taon kay meron kang nakasama na batang babae, no? Valentine's nung araw na yon. At nakakwentuhan mo sa bahay ninyo. Wala akong maalala na ganon. Teka, parang hindi ka yata manghuhula eh. Sumasablay ka. Imposibleng sumablay ako, sir. Ganon ang nababasa ko sa barya. Ilang dekada na rin akong nagsasagawa ng ganito. At alam ng mga customer ko na hindi ako sumasablay. Pero teka, parang nagkaroon kayo ng amnesia eh. Tama ba ako? Oo, pero yung sinasabi mong nagkakagusto ko sa isang batang babae sa edad na 8 ay kalokohan yun. Napakabata ko para maglandi. Kaya nga, sir. Tiyak na maalala mo rin ang tungkol doon. Marirealize nyo na tama ako. Imposible yun. Sige, ito na ang bayad. Maraming salamat na lang. Sige po. Maraming salamat. Pasensya na kung hindi kayo nasiyahan. Sobra akong nasiyahan. Pasarkastikong pahayag ni Nathan. Grabe ka naman sa manghuhula. Bakit ganun ang pakikitungo mo, Nathan? Paano kasi? Hindi yan nahulaan ang nakaraan ko eh. Instead ay tungkol sa buhay pag-ibig. Hindi ko naman kailangan yun eh. Curious lang ako. Totoo ba nung 8 years old kayo may nakilala kang batang babae? Wala, Risa. Kaya medyo napikon ako dahil hindi totoo yung mga hula niya. Sayang lang bayad ko. Medyo mahal din yun ha. Ah, ganun ba? Oo nga, medyo nakakainis nga ang ganun. Nagbayad ka pa ng wala sa oras. Pagsang-ayon na lang ni Risa. Pero sa loob-loob niya ay baka hindi lang maalala ng binata. Kalimutan na lang natin yun. Tara na, mag-rides na tayo rito sa perya. Masayang pahayag ni Nathan. Sige, kahit na nakakatakot basta kasama ka ha. Oo, kasama ako, Risa. Tara na,
Doon tayo sa roller coaster. Okay, sige, tara. Noong nakasakay na sila doon na hindi mapigilan ng dalawa na sumigaw ng malakas, nang dahil sa sobrang lula at bilis nito. At hindi na malaya ni Risa na bigla siyang napayakap kay Nathan. Natigilan siya sa pagsigaw at para bang bumagal ang kanilang paligid. Takot na takot ka, Riza, ah. Akala ko ba matapang ka? Sino bang may sabi sa'yo na matapang ako, ha? Hula ko lang naman. Hula mo lang? Dapat pala ikaw na lang ang pumalit sa pwesto ng manghuhula kanina eh. Naku, kung ako ang pumalit sa kanya, ay mas magaling akong manghuhula kaysa doon. Matawa-tawang pahayag ni Nathan. Dito na nga mas lalong lumalim ang pagkakaibigan ni Nathan at Riza. Paano ba naman kasi? Mas natutuklasan nila na masaya sila sa isa't isa kapag magkasama. Dito naman mas lalong umusok ang galit ni Enrico. Nasasaksahan nito ang pagiging close ng dalawa, lalo na sa oras ng trabaho. Panahon na para ipabugbog ka, Nathan. Bulong ni Enrico sa sarili. Samantala nung sumapit ang kaarawan ni Nathan, ay naisipan niyang imbitahin sila Enrico at syempre, si Riza at ang iba pang katrabaho. Kahit na hindi niya close ang ilan, lalong-lalo na si Enrico, ay gusto niya na lamang makisama. Para naman hindi siya mapagsabihan na selfish. Nagsipuntahan naman ang mga katrabaho sa bahay. Kitang-kita niya naman si Enrico na tila naging plastic sa kanyang mga magulang. Narinig pa niya na sinabi nito na kaibigan niya raw itong matalik, samantalang sa realidad ay halos sumpain na siya. Kahit ganoon ay sinakyan na lang ang mga sinasabi nito. Happy birthday, Nathan. Sana naman ay mahanap mo ng babaeng para sa'yo, ah. Maraming salamat pre sa pagbati mo. Pero nahanap ko na eh. Hindi pa lang kami opisyal na magkarelasyon. Kung ganoon, sino yon? Alam mo na kung sinong tinutukoy ko, Enrico. Sino? Pagmaang-maangan nito sa kanya. Kailangan ko ba bang sabihin? Kilala mo na yun, di ba? Sino ba yan, Nathan? Mukhang may sinisekreto ka. Kilala ko ba yan? Mamaya ko na lang sasabihin, Riza. Siguradong kilala mo yun. Sige, hintayin ko ha. Oo, sige. Hintayin mo. Bukod kay Enrico, ay ikaw lang makakaalam nun. Nagkaroon nga ng pagsalo-salo hanggang sa binigyan si Nathan isa-isa ng mga regalo. Tuwang-tuwa siya dahil ang lahat ng mga ito ay mayroong regalo para sa kanya. Kinagabihan, naisipan niya nang ipagtapat yun kay Riza. Kasalukuyan pa rin may kasiyahan sa oras na yon. Di ba gusto mong malaman kung sino ang type kong babae? Oo. Sino nga ba yun? Excited na akong malaman. Walang iba kundi ikaw, Risa. Ikaw ang tipo kong babae. Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo. Talagang may pagtingin ako sa'yo. Simula nung mag-apply ako sa kumpanya natin, nalapat first sight na ako nung una kitang makita. Nagdarasal nga ako na sana ay matanggap ako sa work para maging katrabaho kita. At nagkatotoo nga. Maraming salamat. At kahit ako ay merong nararamdaman para sa'yo. Talaga? Paano mo nasabi? Kailan niya nagsimula? Gulat na tanong ni Nathan. Siyempre mula nung nakilala kita. Nung naging empleyado ka sa kumpanya natin. At lalo na nung maging close tayo. Nakikita ko na mahusay kang makisama sa lahat. Anong meron at bakit mo ako nagustuhan? Hindi naman ako gwapo eh. Hindi mo lang kasi alam na gwapo ka at napakabait mo pa. Sabi ni Riza. Ganun ba? Baka binobola mo lang ako ha? Hindi kita binobola. Palaging totoo ang mga sinasabi ko. Kilala mo naman ako, di ba? Palaging nagsasabi ng totoo. Oo, alam ko naman. Maraming salamat, Riza. Pwede bang manligaw? Total ay pareho naman natin gustong isa't isa. Oo, sige. Pero huwag mo munang asahan na sasagutin kita ha. Titignan ko muna kung talagang seryoso ka. Naku, patatagalin mo pa talaga ah. O sige, no problem. Kaya ko naman maghintay. Dahil ang paghihintay ay isang malaking tanda ng pagmamahal. Naging masaya naman ang pagdaos ng kaarawan ni Nathan. Paano kasi? Ay naging mapayapa kahit alam niyang gigil na sa kanya si Enrico.
hanggang sa buksan niya ng isa-isa ang mga regalo nung wala na ang mga bisita. Magaganda naman ang mga regalong ibinigay sa kanya. Lalong-lalo na yung kay Riza, na halatang mamahaling backpack ang regalo. At hindi lang yon, dahil sa loob ay meron pang necklace na may pendant na cross. Pero hindi niya lang maunawaan ay yung regalo sa kanya ni Enrico. Kutsilyo at saka bala. Alam niyang may kahulugan yon, kaya sobrang kinabahan siya. Pero saglit lang naman ang kaba dahil nagdasal siya sa Diyos at humingi ng gabay at tulong. Pero hindi niya pinalagpas yun. Dahil kinabukasan ay pinablatter niya sa pulis sa mga naging pagbabanta sa kanya. Dahil dito, ay nakarating ito kay Enrico dahil may tumawag sa kanya ng mga pulis. Kinumpronta naman siya ni Enrico sa oras ng trabaho. Anong ibig sabihin nito? Bakit ako tinawagan ng mga pulis kanina? Pinablatter mo ba ako, ha? Oo, nang dahil sa pagbabanta mo sa akin. At pati yung regalo mo sa akin ng birthday ko. Ano ibig sabihin nun, ha? Hindi ba gusto mo akong patayin? Hayop ka! Hindi sa akin yun! Sa presinto ko na lang magpaliwanag, pre. Ipapatawag ka mamaya. Matapos ng trabaho, ay may pumunta ng mga pulis at isinama si Enrico sa police station para doon makausap. Siyempre, kasama rin si Nathan. Samantala sa police station, pumasok sila sa kwarto ng mga investigator. Kasama ang dalawang pulis na sina SPO2 Santos at SPO1 Reyes. Umupo ka dito. Sir Enrico, tama ba? Ikaw ang tinutukoy ni Sir Nathan sa blotter report niya. Opo, sir. Pero hindi pa ako nagbigay ng kutsilyo at bala. Sinungaling siya. Hindi ko siya pinagbabantaan. Uminahon ka muna, sir. Sabihin mo sa amin kung bakit mo ginawa yun. Sir, totoo naman pong naiinis ako sa kanya. Dahil sa inaagawan ako ng pwesto sa trabaho. At kay Riza. Pero hindi po ako makakagawa ng ganun. Baka nang bibintang lang siya. Ayaw niya kasi sa akin. Dahil alam niyang may gusto ko kay Riza na nililigawan niya. Hindi ako nagsisinungaling, Enrico. Ikaw lang naman ang may galit sa akin eh. Hindi ako nagbigay nun. Ano naman kita mabibigyan ng bala? Wala akong baril eh. Nakuha na namin ng mga ebidensya. Ang kahon ng regalo ay may nakalagay na pangalan mo. Umamin ka na at baka mas lalong dumi ng kaso mo niyan eh. Sige po sir. Ako nga pong nagbigay ng kahon. Pero ang laman po nun ay relo. Binili ko pa po yun para sa kanya. Ang pinagtataka ko, paano nangyaring naging kutsilyo at bala? Hindi ako makapaniwala sa iyo, Enrico. Bakit mo ako bibigyan ng relo kung hindi ka galit sa akin? Sigurado yung kutsilyo ang regalo mo sa akin at pati na rin yung bala. Kasi gusto kong ayusin ang sigalot eh. Gusto ko nang magbago at iniwasan ko na nga ang inggit para wala na tayong hindi pagkakaunawaan. Pero bago pa ako makapagbigay, alam mo ba na may kumuha ng kahon mula sa mesa ko sa opisina? Kalaunan eh nakita ko rin. Parang binalik ito at pinalitan ng nakalagay na regalo. Sino naman ang gagawa nun? Sino naman ang kumuha nun? At ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit binalik uli? Si Mark de la Cruz mula sa ibang departamento. Nakita niya akong naglalagay ng regalo sa kahon. Binati pa nga niya ako eh. Si Mark? Bakit niya naman gagawin yun? Anong motibo niya? Mukhang nandadamay ka pa ah. Kailangan natin ipatawag si Mark para makausap. Sa ngayon, kailangan mo magbigay ng sinumpaang salaysay, Sir Enrico. At ikaw naman, Sir Nathan. Kailangan mong kumpirmahin lahat ng sinasabi niya kung totoo ba o hindi. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Mark. Sir, bakit ako pinapatawag dito? Mark, alam mo ba na ikaw ang pinaghihinalaan na naglagay ng kutsilyo at bala sa regalo na ibinigay ni Enrico kay Nathan? Hindi po, sir. Wala pa akong kinalaman dyan. Mark, bakit mo ginawa yun kung totoo man yun? Sige, aminin ko na. Total, wala namang sikreto na hindi nabubunyag. Ako nga ang naglagay nun. Pinalitan ko ang laman ng regalo. Galit ako sa'yo dahil ikaw ang nakukuha sa proyekto na dapat ay sa akin. Ako ang naghanda ng plano para doon. Pero binigay nila sa'yo ang project dahil may favoritism sila. Mark, ikaw palang may gawa nun? Akala ko talaga akong mapapahamak dito. Sana mapasama ka rin, Enrico, at mawalan ka ng trabaho. Malaki rin ang galit mo sa kanya, hindi ba?
Akala mo ako lang gumagawa ng masama? Ikaw din. Mark de la Cruz. Ikaw ay arestado na ngayon dahil sa pagpaplano ng karahasan at pagsisira ng reputasyon ng iba. Sumunod ka sa amin para sa karagdagang proseso. Inakbayan ng mga pulis si Mark at isinama palabas. Nathan, pasensya na. Hindi ako makapaniwala na ako palang ginamit na kasangkapan para ipahama ka. Okay lang, Enrico. Mabuti na rin nalaman kung sino ang tunay na salarin. Totoo naman kasing gusto kong ayusin na ang lahat. Gusto kong maging mabuting kaibigan at hindi na maiinggit sa tagumpay mo. Mahusay ka naman talaga sa trabaho eh. Deserve mo yun. Salamat, Enrico. Kung gusto mong matutos ng mga bagay na alam ko, tuturuan kita. Baka makatulong pa tayo sa isa't isa para mapaunlad pa ang kumpanya. Talaga? Hindi ka nagalit sa akin? Kahit na muntik na kitang sakta noon? Hindi na ako galit. Mas mabuting magkaibigan tayo kaysa maging magkaaway. Uwi ka ni Nathan at nagkamayan sila ng pasarkastiko. Pag-uwi noong gabi, tinawagan ni Nathan si Riza. Hello Nathan, kumusta ka na? Nalaman ko ang nangyari sa presinto. Ayos lang ako, Riza. Alam mo bang hindi pala si Enrico ang may gawa nun? Si Mark pala ang naglagay ng kutsilyo at bala sa regalo. Talaga? Buti naman ay malinaw na ang lahat. Kumusta naman si Enrico? Nagbati na kami. At sabi kong tuturuan ko siya ng mga bagay na alam ko sa trabaho. Ayos yun. Mabuti naman at hindi na kayo magkagalit. Risa, gusto kitang makausap bukas ng gabi ng personal. Ano naman yun? Parang mahalaga. Excited na akong malaman. Bukas ko na lang sasabihin sa'yo. Sige, kung ano man yan, game ako. Salamat, Riza. Kinabukasan sa trabaho. Nathan, eto binigay ko na sa HR ang sinumpang salaysay ko. Sabi nila clear na ang memo ko. Mabuti naman. Enrico, may sasabihin ako sa'yo. Gusto kong ikaw ang magiging kasama ko sa susunod na proyekto ng kumpanya. Kailangan kita. Dahil mas matagal ka na rito. At alam mo na ang mga sistema. Talaga ba? Hindi ako makapaniwala. Maraming salamat, Nathan. Tutulungan kita para mas mapaganda ang output. Mamaya, lalapitan tayo ni Ma'am. Pinangunahan ko lang yung i-announce niya. Nathan, ikaw ang pinili naming mag-coordinate ng bagong proyekto. At ikaw naman, Enrico, ang magiging assistant project head. Kayo ang pinakamagandang team para dito dahil magiging perpekto ang pagsasama ng bagong ideya at karanasan. Wika ni Mama Maricel, ang kanilang superior. Salamat po, Mama Maricel. Sisiguraduhin namin na magiging matagumpay ang proyekto. Salamat po sa chance na ito. Hindi po kayo mabibigo sa amin. Isa pa, inayos na namin ang lahat kay Mark. Wala na siyang bisa sa kumpanya. At hinaharap na niya ang mga kasong kanyang nararapat tanggapin. Ngayon, magtutulungan na kayong dalawa para mas mapaunlad pa ang kumpanya. Thank you again, Ma'am. Matapos silang mag-usap, ay umalis na si Ma'am Maricel. Matanong kita, Enrico. Totoo ba na nakikipag-ayos ka? O meron kang masamang binabalak sa akin? Gusto kong makipag-ayos sa'yo, pre. At yun ang totoo. Huwag kang magduda pa sa akin. Tanggap mo ba na meron akong pagtingin kay Risa? Oo, pre. Walang problema sa akin yun. Alam kong karapat-dapat ka para sa kanya. Ganun ba? Sinabi mo yan, ha? Maraming salamat at natanggap mo na. Ang tunay na lalaki ay dapat tumanggap ng pagkatalo. Tama ka dun. Pero nung natapos ang kanilang trabaho, ay palihim na bumulong si Enrico sa sarili. Hindi pa tayo tapos, Nathan. Nag-uumpisa pa lang ako. Gagawa ko ng paraan para mawala ka sa landas ko nang hindi ako sumasabit. Kinagabihan ay nagkita nga sila ni Riza. Napatunayan pa ng mga pulis na kay Enrico galing ang regalo na naglalaman ng mga bala at kutsilyo? Ang lumalabas sa investigasyon ay si Mark ang may gawa nun. May lihim din palang galit sa akin. Diba nasabi ko na yon? Paliwanag ni Nathan. Oo nga, pero sigurado ka ba na walang kinalaman si Enrico? Mukhang wala naman. At kung meron man, ay paghahandaan ko na lang siya. Naku, mag-iingat ka sa kanya.
Kaya din siya may lakas ng loob na gumawa ng masama dahil may kuya siya na pulis. Ah, ganun ba? Baka yung kuya niya isa sa mga nag-imbestiga kaya napagtakpan nito. Malamang hindi. Balita ko na yung kuya niya ay nasa kabilang presinto naka-duty. Pero baka may kakilala ito sa presinto kung saan inimbestigahan ang kaso mo kaya pinagtakpan. Siguro ay ganun nga ang nangyari. Hindi ko na lang ibibigay ang buong tiwala ko kay Enrico. Sige, ganun na lang ang gawin mo para safe ka. Riza, pwede ka bang yayain na lumabas ngayong gabi? Huwag na dito sa tapat ng simbahan. Sige, pwede naman pero saan naman kaya tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Riza. Kahit maglakad-lakad lang tayo sa kanto. May mahalaga kasi akong sasabihin, di ba? Sige, maglakad na tayo. Sinabi niya sa dalaga na medyo may naalala na siyang malabong eksena. Mukhang may pag-asa ng magbalik ang alaala niya na sobrang ikinatuwa ni Riza. Hanggang sa may nakita sila na nagtitinda ng balot, kaya naman bumili sila. Tamang-tama naman dahil hindi pala maarte si Riza. Dahil dito ay pareho silang nag-enjoy. Anong sasabihin mo, Nathan? Tanong ni Riza habang sila ay naglalakad. Matagal mo ba talaga ako sasagutin? Teka, bakit mo yan tinatanong? Ang buong akala ko ay makakapaghintay ka. Makakapaghintay nga ako pero gusto kong mapadali na dahil ayokong mawala ka pa sa akin. Bakit mo nasasabi yan, Nathan? Marami ka na bang death threat na natatanggap? Wala naman. Yung mga nabanggit ko lang sa'yo pero malay mo, di ba? Baka isang araw ay gawan pala ako ng masama ni Enrico. Hindi mangyayari yan. Huwag kang matakot sa kanya. Magpakalalaki ka naman, oh. Hindi ako natatakot sa kanya. Naalabanan ko siya kapag may ginawa siyang masama sa akin. Yan. Ganyan dapat lumalaban. So, ano? Talagang buo ng desisyon mo na dapat ko pang patagalin ang panliligaw? Oo, para naman makita ko kung gaano ka kaseryoso. Bakit? Hindi mo pa ba nakikita na seryoso ako, Risa? Tingnan mo mukha ko, oh. Nakabusangot. Nakikita ko naman na seryoso ka. Pero gusto kong masaksihan yung pagsusumikap mo. Sige na nga. Kahit gaano pa katagal, ay maghihintay na lang ako. Yan. Malaki ang tsansa mo na sasagutin kita kapag ganyan ka. Maiba ako. Talagang may naalala ka na sa nakaraan mo kahit konti lang? Oo nga. Pero napakalabo at ang hirap ipaliwanag. Siguro ay kailangan kong magpatingin sa doktor tungkol sa pag-iisip. Nang sa ganun ay maalala ko ng malinaw. Dapat nga. Para naman maalala mo na kung sino ang mga magulang mo. Malakas ang kutob ko na nanggaling ako sa mayamang pamilya. Abay, ewan ko ba kung bakit ko nasabi yon? Dahil basta gwapo ka at maputi kaya mo nasabi na galing ka sa may kayang pamilya? Kung sa bagay, mukhang tama nga yun. Excited na akong malaman kung anong klaseng pamumuhay na meron ng pamilya mo. Paano kung nanggaling pala ako sa mahirap na pamilya? Matuturn off ka ba? Siyempre hindi. Magiging masaya lang ako na nakilala mo ng pamilya mo. Siya nga pala. Magiging kaproyekto ko sa trabaho si Enrico. Kaya sana palagi siyang nakadikit sa akin. Oo. Bantayan mo lang ang kinikilos niya. At baka meron siyang gawin na masama sa'yo. Teka, sino nagkasign sa inyo na magka-partner kayo sa iisang project? Si Ma'am Maricel. Hindi ko nga alam kung bakit ito naisipan yun eh. Siguro ay para mapalapit kami sa isa't isa. Gusto niya na magkasundo kaming dalawa. Maganda nga naman ang naisip ni Ma'am Maricel. Pero bantayan mo na lang ang mga kinikilos ni Enrico. Kapag may nalaman akong detalye laban sa kanya na gumagawa siya ng masasamang hakbang, agad kong ipaparating sa'yo, Nathan. Maraming salamat. Kumusta nga pala yung lasa ng balot lalo na yung sisiw? Masarap naman. Malinamnam dahil maliit lang ang sisiw. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandidiri dito. Nalit pa lang ako ay kumakain na ako ng ganito. Saka, paborito ko na ito noon pa man. Pero siguradong mas paborito mo yung sisiw. Dahil mas malasa yun, di ba? Sinabi mo pa. Gusto ko na talagang malaman yung tungkol sa nakaraan ko. Bukas pa kaya ang perya? Malay mo, meron ng manghuhula doon na nakakabasa ng nakaraan.
Mukhang bukas pa naman yata. Puntahan natin para naman makasigurado tayo. Magkasabay nilang pinuntahan ang lugar at dahil walking distance lang, ay narating na agad nila ang peryahan. Nakausap nila yung manager roon. Ang pangalan nito ay Mr. Dion. Yung hinahanap ninyo ay yung manghula na nakakabasa ng nakaraan. Nandito na siya. Pasensya na kung yung nakaraan ay manghuhula tungkol sa pag-ibig ang nalapitan nyo, ha? Ayun, sa may toldang yun. Lapitan ninyo dahil nandun siya. Thank you, sir. Anong kailangan ninyo, ma'am at sir? Magpapahula ba kayo tungkol sa nakaraan? Ako po yung magpapahula, Manong. Gusto ko magpahula tungkol sa nakaraan ko. Nagka-amnesia ka, ano? Dahil sa isang aksidente. Opo. Pero, hindi po ako sigurado na aksidente pero parang gano'n na nga po. Hindi ko pa nahawakan ng mga palad mo. Pero nababasa kong isang nakaraan na nagka-amnesia ka nung nasa edad na 8 nang dahil sa pambubugbog. Ganun po palang nangyari sa akin? Sino pa ang bumugbog sa akin? At ano pangalan ng mga magulang ko? Sige, ibigay mo sa akin ang palad mo. Uhulaan ko yan. Pahayag ni Mang Octavio. Eto po. Binasa ni Mang Octavio ang nilalaman ng palad niya sa nakaraan at nasaksihan ni Nathan kung paano ito nagulat. Bakit po, Mang Octavio? Ano po ang nabasa niyo? Ang mga magulang mo ay mga business tycoon. Nung 2 taong gulang ka pa lang, ay namatay ang nanay mo nang dahil sa malalang karamdaman. Samantalang ang tatay mo ay naging CEO ng inyong kumpanya. Ang may kagagawa na yung pagkakahiwalay ay ang kakumpetensya ng ama mo sa negosyo. Ano pong ginawa sa amin? Bakit kami nagkahiwalay ng landas? Seryosong tanong ni Nathan. Noong nagdadrive kayo ng ama mo, ay dinukot kayo ng isang grupo ng kalalakihan. Nagkahiwalay kayo ng landas at ipinabugbog pa. So, yun pong dahilan kung bakit nawala ang alaala ko? Dahil sa pagmamaltrato sa akin ng mga tauhan ng kakumpetensya ni Papa sa negosyo? Tama ka doon, iho. Sa ngayon, nalaman mo nang nangyari sa'yo. Alalahanin mo pa yung ibang detalye dahil hindi ko na yun mahulaan pa. Tiyak na maalala mo rin yun dahil nabanggit ko na sa'yo kung anong klaseng pamumuhay ang meron ka. Opo, maraming salamat po. Madali na lang yan para sa'yo dahil nabanggit ko na ang mahalagang detalye. Opo, maraming salamat pero hindi niyo pa rin ba mahuhulaan ang pangalan ng tatay ko? Nako, pasensya na iho. Hindi na kaya ng powers ko yan. Sundin mo na lang ang payo ko. Alalahanin mo na lang dahil madali na lang yon para sa'yo. Kumbaga, ay nagbigay na ako ng malaking clue para masagutan ang problema. Okay. Naintindihan ko po, Manong. Maraming salamat po. Nagbayad naman si Nathan sa serbisyong ginawa ng matanda. Makaraan ito, ay nagpaalam na rin siya kay Riza na umuwi na sila sa kani-kanilang mga bahay. Buti nabanggit na sa'yo kung saang pamilya ka nagmula. Sabi ko na sa'yo galing ka sa mayamang pamilya. Ang problema ay hindi ko pa alam ang pangalan ng papa ko. Nakakalungkot naman. Wala na pala si Mama. Pero sigurado naman ako na bago mawala ang alaala ko tanggap ko na ang nangyari. Sigurado yan, Nathan. So, paano ba yan? Uwi na ako, Teka, gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Hindi, huwag na. Ayos lang ako. Sige, mag-iingat ka na lang, Ikaw din. Tuluyan nang umuwi si Nathan sa kanila. Hindi niya na lang muna binanggit sa ina-inahan at tatay-tatayan ang tungkol doon dahil hindi pa naman niya natatagpuan ang tunay na ama. Ang gusto niyang mangyari ay mahanap muna ito. Nag-search siya sa personal computer niya ng mga pangalan ng CEO. Tinignan niya isa-isa ang larawan ng mga lalaking CEO. Pero ni isa ay wala siyang nakita na kahawig niya. Napagod na lang ang mga mata niya sa kakahanap dahil sa dami ng nasa listahan. Sa loob-loob niya ay pagpapatuloy niya lang ang paghahanap dahil meron pa namang bukas. Kinabukasan, sa trabaho ay naging magka-partner nga sila ni Enrico. Nakikita naman niya na parang mabait ito sa kanya.
Pero lingid sa kanyang kaalaman na sa oras ng pag-uwi niya sana ng bahay ay may nakaabang na panganib sa buhay niya. Naglalakad siya sa kanto na pauwi sa kanila nang merong humarang sa kanya na 5 kalalakihan. Anong kailangan niyo sa akin? Bakit ninyo hinaharangan ang daan ko? May hawak pa kayong baseball bat. Nagmamaang-maangan ka pa. Alam mo na ang dahilan. Sandali. Ano bang atraso ko sa inyo? Wala naman, di ba? Saka anong nagmamaang-maangan? Samantalang hindi ko naman kayo kilala. Ang dami mo pang satsat. Mga kasama. Bigyan ng buko lang lalaking para madala. Dali-dali siyang nilapitan ng 5 kalalakihan at siya itahasang pinagtulungan. Kahit na alam niyang delikado siya, ay sumabay pa rin siya sa mga ito. Nakakatama naman siya ng paisa-isang suntok. Pero dahil may pamalo ang tatlo, ay tuluyan siyang nabugbog at napahiga na lang siya. Halos paulanan na siya ng mga sapak, sipa, at pamamalo ng baseball bat. Noong pinaghampas na siya ay doon na siya hindi makaganti, hanggang sa malamog na siya. Iniwanan na lang siya ng mga ito na lantang gulay na. Mabuti na lang ay may nakakita sa kanya at nagmalasakit na iuwi siya sa bahay. Oh, anong nangyari sa anak namin, iho? Bakit siya nagkaganyan? Bugbog sarado eh. Binugbog nga po siya ng mga kalalakihan. Nakita ko lang po siya. Ewan ko po kung sino ang mga lalaki yun. Mabuti nga sa kabila ng pambubugbog sa kanya ay nakakapagsalita pa siya eh. Wika ni Joshua, ang taong ng magandang loob na tulungan si Nathan. Totoo ba yan, anak? Sino sa palagay mo ang nagpabugbog sa'yo ng ganon? Wala nang dapat pang pagdudahan pa. Kundi si Enrico lang naman. Tay, Nay, ipablatter mo ang tao na yun kapag magaling ng sugat mo, anak. At kapag napatunay na siya, maaari siyang makulong. Opo, Tay. Ganun ang gagawin ko. Siya nga pala. Maraming salamat, sir, dahil hinatid niyo ako dito. Nagmagandang loob kayo sa akin. Walang anuman yun, sir. Gusto ko lang makatulong. Sige, sir, mauna na ako. Pagaling ka, Nung umalis na ang lalaking tumulong, ay ginamot naman ng nanay niya ang kanyang mga pasa at sugat. Matapos gamutin ng mga magulang, ay isinugod siya sa ospital para makasiguro na wala siyang anumang malubhang pinsala. Mabuti na lang, ay walang masamang pinsala na nangyari sa kanya, gaya ng pamumuo ng dugo sa ulo. At habang nakakonfine sa ospital, makaraan ng 3 araw, ay biglang nanakit ang ulo niya. At meron siyang eksena na nakita na nagpaalala sa kanya sa nakaraan. Kaya naman, dito na niya naalala ang lahat. Meron siyang naging kaibigan o kababata noon na madalas dumadalaw sa bahay nila. Ang pangalan nito ay Clea. Nangako siya na papakasalan niya ito kapag nasa tamang edad na sila. Tama nga ang hula ng naunang manghuhula. Naalala niya rin na tanggap niya na ang pagkawala ng totoo niyang ina. Kinabukasan, ay tumawag sa kanya si Riza. "Oh Nathan, ano nangyari sa'yo? Bakit ilang araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho?" Nabugbog ako, Riza. At sa katunayan ay nakakonfine ako ngayon dito sa ospital. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? At sino naman sa palagay mo ang magpapabugbog sa'yo? Siya nga pala. Ano? Maayos na bang pakiramdam mo? Medyo maayos na ako, Riza. Magpapagaling na lang ako dito sa ospital. Saka nung nakaraan, hindi ko masabi-sabi sa'yo na may masamang nangyari sa akin. Naku, kung alam mo lang, pati pag si cellphone ay hirap ako. Mabuti nga nakakagamit na ako ngayon eh. Ah, ganun ba? Pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino sa tingin mo ang nagpabugbog sa'yo? Sino pa ba? Walang iba kundi si Enrico. Siya lang naman ang may galit sa akin eh. Kapag magaling ka na ipablatter mo siya. Tuwang-tuwa nga siya sa ilang araw na hindi mo pagpasok eh. Sigurado na siya nga ang nagpagawa nun sa'yo. Sasabihin ko na lang sa superior natin na nasa ospital ka Pero sa ilang araw na pagkakakonfine ko dito ay may naalala na ako tungkol sa nakaraan ko. Mamaya mo na lang sa akin ikwento. Sabihin mo kung saang ospital ka naroroon at kung anong room number. Dadalaw ako. Nung banggitin nga ni Nathan ang ospital, ay agad namang pumunta si Riza. At doon na kinwento ng binata ang lahat-lahat.
Nagtanong ang dalaga kung sino yung babaeng pinangakuan niya ng kasal. Clea ang pangalan niya. Tamang ang hula ng naunang manghuhula. Naalala ko ng buong detalye. Pati ang pangalan ni Dad. Dad pala ang tawag mo sa papa mo? Teka, anong pangalan niya? Si Anthony ang pangalan ng totoo kong ama. At naalala ko na rin kung saan ang address ng tirahan namin. At sana ay doon pa rin siya nakatira. Kapag nakalabas na ako dito sa ospital ay pupuntahan ko siya. At papakasalan mo si Clea? Ang buong akala ko ay ako ang liligawan mo. Siyempre, bata pa lang kami noon. At nagbago na ang panahon. Kahit naalala ko ng lahat, ay ikaw pa rin ang pipiliin ko. Wow, ang sweet mo naman. Sige, sinasagot na kita, Nathan. Talaga? Nagsasabi ka ng totoo? Oo naman. Kahit kailan naman, di ba, kilala mo ako na hindi nagsisinungaling. Kaya nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Maniwala ka. Tayo na. Maraming salamat, Riza. At pangako, kapag nakalabas na ako sa ospital, ay ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal at kahalaga sa akin. Nang matapos na silang mag-usap ay sinabi naman ni Nathan sa kanyang ina-inahan at tatay-tatayan ang tungkol sa kanyang nakaraan. Pareho naman ang mga itong nagulat dahil anak pala siya ng isang CEO. Tanggap naman ng mga ito na babalik siya kung saan siya nababagay. Ipinangako niya naman na bibisitahin ng mga umampon sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Sobrang nagpapasalamat naman si Nathan sa dalawa nang dahil sa pagkupkop nito sa kanya kahit na hindi siya totoong anak. Noong makalabas na sa ospital si Nathan ay ipinablatter niya si Enrico. Makaraan lang ang 2 araw. Matapos mag-imbestiga ang mga pulis ay napatunayan na si Enrico nga ang mastermind. Kinasuhan ito ni Nathan kaya napakulong sa bilangguan. Walang yaka, Nathan. Dapat pala ipinapatay na lang kita. Hindi pa tayo tapos. Kapag nakalaya ako dito, tutuluyan na kita. Galit na pahayag ni Enrico sa sarili habang nakapiit sa selda. Samantala sa kabilang dako, nagpunta sina Nathan at Riza sa mansyon ni Mr. Anthony. Nakaharap naman nila agad ang lalaki at gulat na gulat ito nung ipagtapat nila na siya si Romeo, ang tunay na pangalan ni Nathan. Pareho silang nakaramdam ng lukso ng dugo. Romeo, anak, bakit ngayon ka lang nagpakita? Ang buong akala ko, kahit kailan ay hindi na kita matatagpuan pa eh. Dad, sa maniwala man kayo sa hindi, nagka-amnesia ako sa loob ng mahabang panahon. Kailan lang ito nalunasan? Nathan yung ipinangalan sa akin ng mga kumupkup sa akin. Pareho pala tayo na nagka-amnesia, anak. Pero mabilis lang ako nakarecover. Matagal kitang hinanap, pero hindi kita natagpuan. Buti na lang ay nagkita na tayo. Hindi ko maipaliwanag ang saya. Wika ni Mr. Anthony at nagkayakapan sila ng matagal at mahigpit. Sa malayong lugar kasi ako napadpad, kaya siguro nahirapan kayo sa paghanap. Siya nga pala, anak. Sino yung kasama mo? Girlfriend mo ba? Ipakilala mo naman ako. Opo, girlfriend ko po. At ang pangalan niya ay Riza. Katrabaho ko rin po siya. Ah, katrabaho mo rin. Magandang araw sa iyo, iha. Ikinalulugod kong makilala ka. Nakangiting wika ni Mr. Anthony. Sabay abot sa kamay ni Riza. Masaya rin po ako na nakilala ko kayo. Nako, napakayaman pala ng daddy ng boyfriend ko. Isang CEO. Nakakahiya naman po dahil ordinaryong tao lang po ako. Nako, iha. Walang nakakahiya doon. Basta lumalaban ka ng pata sa buhay. Dahil nagtatrabaho ka ng marangal, ay dapat na ipagmalaki mo. Saka kung ano man ang matipuhan ng anak ko, ay tatanggapin ko basta ikakasaya lang niya. Nakikita at nararamdaman ko naman na karapat-dapat ka para sa anak ko, iha. Tawagin mo na lang akong dad dahil girlfriend ka na ng anak ko. Opo, Dad. Thank you so much. Opo, Dad. Thank you so much. Siya nga pala, napansin ko. Bakit may mga pasaka, anak? Saan mo ba yan nakuha? May karibal po kasi ako sa pag-ibig at katrabaho ko siya. Ayun. Ayaw siya ni Riza. At dahil sa matinding selos ay pinabugbog niya ako. Alam niyo ba, Dad?
Na-confine ako sa ospital. Grabe naman yun. Nang dahil sa matinding selos ay nagpabugbog siya ng tao. Hayop siya. Ano? Napakulong mo na ba siya? Maayos na ang lagay mo. Opo, maayos na. At opo, naghihimas na siya ng malamig na rehas sa bilangguan. Mabuti naman. Nang sa ganon ay wala na siyang mapipinsala na ibang tao. Siya nga pala. Bukas ay dalhin mo na ako sa bahay ng mga kumupkup sa iyo, anak. Bibigyan ko sila ng malaking pabuya bilang pagkupkup nila sa iyo. Nako, maraming salamat, Dad. Siguradong matutuwa sila sa regalo mo. Deserve naman talaga nila yon dahil naging mabuti sila sa iyo. Bibihiran na lang na makatagpo ng tao na kukup-kup ng hindi kaano-ano. Pinapasok si Nathan ng kanyang ama sa mansyon kasama si Riza. Dito niya naalala ang bawat detalye ng kanilang malaking bahay. Sa sobrang laki ng mansyon, ay napagod na sila ni Riza sa paglilibot. Dahil dito, ay inutos na lang ni Sir Anthony na ipagluto sila ng pagkain sa isang cook. Nang matapos magluto, namangha si Riza dahil mamahalin ang pagkain nila. Puro steaks at iba pang uri ng mamahaling karne. Sila lang dalawa ang kumain sa agahan na yon. Pagkatapos kumain na naglibot-libot pa sila sa mansyon. Nakita rin nila ang malaking pool. Alam mo ba, Riza? Yung pool na yan, ay wala pa yan dati. Kaya nagtataka ako kung bakit meron na. Siguro ay nirequest ni Dad. Gusto mo bang maligo dyan? Sasabihin ko kay Dad. Kaso wala akong pamalit eh. Siguro sa mga susunod na araw na lang, Nathan. Sige, ikaw ang bahala. Sandali lang. Bakit mga pangalan natin ang tawagan natin? Hindi ba magnobyo at magnobya na tayo? Kaya dapat ay meron tayong call sign. Ano ba dapat ang tawagan natin? Sweet love. Sweet love? Parang mali ah. Hindi ba dapat ay sweetheart? Nako, pareho lang yun. Kaya huwag ka ng choosy dyan. Para maiba naman. Okay, sige. Sweet love ang tawagan natin. Mabuti naman at nagustuhan mo rin ang tawagan natin. Wala akong magagawa. Yun ang sabi mo eh. Akala ko pa naman ay sumang-ayon ka. Napilitan ka lang pala. Joke lang. Hindi ako napipilitan. Doon na rin nagpalipas ng gabi si Riza. At kinabukasan, ay nagpunta na sila sa bahay ng ina-inahan ni Nathan. Kasama si Sir Anthony. Nabigyan ng biyaya ang mga kumupkop kay Nathan. Binigyan ito ng malaking puhunan para sa negosyo. Tuwang-tuwa naman sina Aling Lorena at Mang Orly. Maraming salamat dito, sir. Siguradong giginhawan ang buhay namin nang dahil sa binigay niyong puhunan. Hindi namin akalain na anak pala ng CEO ang batang kinupkup namin noon. Maraming salamat po talaga, sir. Maluhaluhang pahayag ni Aling Lorena. Kulang pa po yan. Paunang tulong ko pa lang yan sa inyo. Kapag kailangan niyo pa ng tulong, ay wag ho kayong mag-atubili na lumapit sa akin. Nako, nakakahiya naman po. Pero sige, sinabi niyo eh. Nakangiting pahayag ni Mang Orly. Huwag kayong mahiya sa akin. Alalahanin ninyo na kayo ang pangalawang magulang ng anak ko. Isa kayong mahalagang parte ng pamilya namin. Nako, maraming salamat po talaga. Hindi namin malilimutan ang kabutihan ninyo. Siya nga po pala, Mr. Orly at Ma'am Lorena. Gusto niyo po bang palakihin ang bahay ninyo? Talaga po? Hindi ba kayo nagbibiro, Mr. Anthony? Oo naman, para ma-enjoy ninyo ang kapaligiran dito. Maganda po kasi na mataas ang bahay. At habang nasa terrace kayo ay mapagmamasdan ninyo ang ganda ng kapaligiran. Kung sa bagay, tamang-tama po dahil malapit kami sa Bulkang Mayon. At kapag may second floor na ay kitang-kita na ang kagandahan ng bulkan. Thank you very much, Mr. Anthony. Hulog kayo ng langit sa amin. Oo. Nasa Albay pala ito. Saka hindi lang yon, dahil bibisita kami ni Nathan dito kapag may time. At kung mararapatin ninyo. At para makilala din kayo ng mga kaibigan ko. Minsan dito na rin magdadaos sa mga selebrasyon. Kasi maganda ang lugar na ito eh. Pwede ba? Abay, pwedeng-pwede, Mr. Anthony. Kami pa naman yung mag-asawa na mahilig sa kasiyahan. Kaya wala pong problema sa amin yon.
Gustong-gusto rin namin na makilala ang mga kaibigan ninyo. Maraming salamat sa plano ninyong pagpapadagdag ng second floor sa aming bahay. Sinong nagsabing second floor lang? Third floor po, Mr. Orly. Lubusang nagpasalamat ang mag-asawa kay Mr. Anthony. Samantala sa kabilang dako, ay may binabalak si Enrico kasama ang mga kakosa. Anong gagawin natin para makaalis sa pesteng bilangguan na to? Marunong ka sa martial arts, di ba? Oo, marunong. At ano naman ang kinalaman nun sa pagtakas natin? Magpapaalam akong magsi-CR sa isang gwardya. At kapag pinalabas niya ako, atakihin mo na agad siya. Siguraduhin mong tulog agad kapag sinuntok mo. At saka tayo iiskapo. Kunin mo ang baril niya para may proteksyon tayo. Maganda yung naisip mo. Sige, ganun na nga lang ang gawin natin. Basta gawin mo yung parte mo ng hindi ka sasablay. Oo, magtiwala ka naman sa akin oh. O sige na nga, mukha kang mahina. Anong sabi mo? Mahina ako? Sinusubukan mo ba ako? Ngayon ko lang matutuklasan na medyo hindi ako sigurado sa kakayahan mo. O susubukan ng lakas mo. Titignan ko kung magagawa mo ba talaga ang gawain na inaatang ko sa'yo. Inawat sila ng mga kakosa nila, pero hindi sila nagpatinag. Pumorma na sila. At agabangan kung sino ang unang aatake. Ang selda na yon, kahit maraming nakakulong ay may sapat na espasyo para maglaban sila. Sa loob-loob ni Enrico, ay gagawin niya sa pakikipaglaban yung natutunang martial arts. Kaso nga lang, ay hindi niya inaasahan na kahit marunong siya ng martial arts, ay mapapabagsak pa rin siya ni McCoy sa isang suntok lang. Nung sinubukan pa niyang lumaban, ay nakatanggap pa siya ng mas malakas na suntok, kaya napasubsob siya sa sahig. Ano, lalaban ka pa? Sabi ko na sa'yo mas malakas ako sa'yo. Mali nga yung naging desisyon ko kanina na ikaw ang atake sa gwardya. At baka sumablay lang ang plano ko. Paano mo ako natalo? Samantalang kriminal ka lang naman. Ako nag-aral ako ng martial arts Kaya nga ako naging kriminal dahil malakas ang pangangatawan ko. At nakapatay ako ng tao. Samantalang ikaw ay nagpabugbog lang at gumamit ka pa ng mga tauhan. Huwag kang magmayabang dyan, Makoy. Hindi ba't ang sabi mo ay nakapatay ka ng dahil sa pananaksak? Kung gano'n ay hindi ka rin pala malakas at duwag ka pa dahil gumamit ka ng armas. Kung talagang malakas ka at matapang, ay dapat walang ganun. Pinatay mo dapat siya sa pamamagitan ng natural na lakas at hindi sa sandata. Sino ba namang nagsabi na hindi naging patas ang laban? Nakikinig ka nga, pero hindi mo iniintindi ang kwento ko. Sa totoo niyan, ako dapat ang dehado pero ginamit ko lang ang talino at lakas ko. Ibig sabihin ay may kutsilyo din siya? Hindi lang kutsilyo ang dala niya, kundi baril. Kung hindi lang siya tanga at mabagal, pwede niya akong mapatay. Pero naunahan ko siya, kaya nasaksak ko siya. Kung nag-aaral ka nga talaga ng martial arts, ay baka baguhan ka pa lang. Ako nung bata pa ako, ay namulat na ako sa pagkikipagbasag ulo. At nasanay na rin ako sa bugbog, kaya immune ang katawan ko sa sakit. Nakagisnan kong magulong pamumuhay, kaya't lumakas at tumapang ako. Dahil sa ikinwento ni McCoy ay napahanga si Enrico. Hindi niya akalain na hindi sapat ang karunungan sa martial arts para lang matalo ang isang tao na namuhay sa magulong mundo. Pinanday ng sigalot ng buhay si McCoy, kaya guna na lang ito katapang at kalakas. Sige, tatanggapin ko na lang ang pagkatalo ko. Magpalitan lang kaya tayo ng misyon. Ako na lang magpapaalam na ihi at ikaw na lang umatake. Sige, pabor ako sa naisip mo. Akala ko kasi kanina mas malakas ka sa akin. Nabigo tuloy ako. Oo, Kosa. Hindi ikaw nang panalo. Wika ni Enrico habang pinupunasan ang dugo sa putok na labi. Noong gabi ay dito na nila inumpisahan ang kanilang plano. Unang-una ay nagpaalam si Enrico na iihi sa gwardya. Pagkabukas ng pintuan ng piitan, ay dito na umatake si McCoy. Walang kahirap-hirap na napatulog niya ang gwardya. Itinuro naman ni McCoy ang lagusan na kanilang dadaanan hanggang sa matagumpay sila na nakalabas. 12 silang nakatakas kaya masayang-masaya sila. Samantala,
Nung natapos na sa taas si Nathan, ay lumapit sa kanya ang katrabaho niyang si Emma. Meron itong ibinalita sa kanya habang pareho silang nakasakay sa elevator. Alam mo bang nakatakas si Enrico sa pagkakakulong, Nathan? Yung kaibigan kasi ng kuya ko ay isa sa gwardiya doon kaso nga lang ay naka-off duty. Ano? Paano nangyari yun? Paano siya nakatakas? Sa totoo lang ay 12 silang nakatakas. Nakita sa CCTV na nagpaalam si Enrico na mag-CCR. May umatake sa gwardiya kaya nawalan ito ng malay. Tinangay pa ang baril at lumusot sa isang lagusan. Ganun ba? Alam ko ang ugali ng Enrico na yan. Mukhang may balak siyang makiganti sa akin. Kung ako sa'yo, Nathan, maging alerto ka na lang sa paligid mo. At baka nasa tabi-tabi lang siya at nagmamatsyag. Dahil sa inihayag ni Emma, ay bahagyang kinabahan doon si Nathan. Paano ba naman kasi, ay malaki ang tsansa na magkakuntsaba nito ang mga kasama sa pagtakas. Lalo na't marami ang bilang, nasa 12. Ang mga kriminal ay may experience na sa pagpaslang ng tao, kaya't nangangamba siya para sa kaligtasan niya. At kung mamalasin pa, ay baka idamay pa pati ang kanyang pamilya. Pinaalalahanan niya sina Aling Lorena at Mang Orly na mag-ingat o magmatsyag at baka may umaaligid-aligid sa bahay nila. Nabanggit niya noon nung tawagan niya ito sa cellphone. Hindi na kasi siya nakatira doon, kundi sa mansyon ng kanyang ama. Samantala, tumawag sa kanya ng gabing yon si Riza. Kumusta, sweet love? Ayos ka lang ba riyan? Balita ko ay nakatakas sa bilangguan si Enrico. Naku, mag-iingat ka sa kanya. Malaki ang posibilidad na gumanti yun dahil ipinakulong mo siya. Nag-aalala ako para sa'yo, sweet love. Ayos lang ako, sweet love. Paghahandaan ko na lang siya. Ikaw din mag-iingat ka. Samantala, lumipas ang isang linggo na naging mapayapa naman ang buhay ni Nathan. Hanggang sa mangyari ang ganito. Nathan, kaya ako napatawag ay maibabalita ako sa'yo. Si Risa, nawawala. Parang may nagdukot sa kanya. Ano? Hindi maaari to. Ayokong may masamang mangyari sa kanya. Agad namang sinabi ni Nathan sa kanyang ama na si Anthony ang nangyari kay Riza. Kailangan nating iparating sa mga pulis ang nangyari kay Riza para mahanap na yung lugar kung saan dinala ang girlfriend mo. Sigurado na may dahilan ng pagdukot nila. Magmamani ransom ang mga yon. Sigurado yan. Mga hayop sila. Diyos ko, sana naman ay walang masamang nangyari kay Riza. Sana ay mahanap din agad siya. Agad silang pumunta sa police station upang magsumbong sa mga otoridad. Nangako naman ang mga pulis na hahanapin si Riza at magiging ligtas ito. Gamit ang GPS, ay natuntun rin ng mga pulis ang lokasyon. Kaya naman, nakipagharap ang mga otoridad para lang mabawi si Riza. Nakiusap pa ang mga pulis kay McCoy na pakawalan ang dalaga gamit ang megaphone. Gamit din ang sariling megaphone. Papakawalan lang nila ang dalaga kapag nagbigay ng malaking halaga. Dito na nga nagsimula ang matinding bakbakan. Nagpalitan ng putukan, pero sa bandang huli ay nasa pool si McCoy kaya napahandusa ito. Naubusan na rin ito ng bala. Ito kasi yung nakipagpalitan ng putok sa mga pulis. Sumuko na kayo. Kundi ay tutuluyan namin kayo. Pakawalan niyo na yung babae. Itasan ninyo ang mga dalawang kamay ninyo. Kung hindi ay matutulad kayo sa isang kasama ninyo na duguan na. Pananakot naman ng isang pulis. Pinapaligiran na sila ng mga ito. Madali kasi nilang napasok ang taguan. Opo, sige po. Susuko na kami. Hindi na kami lalaban. Maluhaluhang pahayag ni Enrico. Agad namang nilapitan at tinakip ng mga pulis ang mga lalaki. Kasama na sina Enrico at pati na rin si McCoy na may tama sa may binti. Samantalang si Riza ay kinalaga ng mga pulis na itinali sa mahigaan. Hinayaan na rin ng mga pulis na lapitan ni Nathan ang girlfriend. Sweet love, ayos ka lang ba? Paano ka ba nadukot? Mabuti ay tumawag sa akin si Emma. Saksihan ba niya kung paano ka dukutin ng mga hayop na yon? Hindi, sweet love. Tumawag lang kasi ako sa kanya bago pa kunin ng mga lokong yun ang cellphone ko. Papauwi na ako sa amin nang bigla akong dukutin ng mga demonyong yon. May masama ba silang ginawa sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala. Tinali lang nila ako. Pero yung naging pagbabanta nila, ipapatay nila ako oras na wala silang natanggap na pera galing sa'yo. Mabuti na lang talaga ay may GPS yung sasakyan na ginamit nila.
Kaya natunto ng mga pulis. Dahil kung wala, mababaliw ako sa kakahanap sa'yo, sweet love. Pasensya na kung hindi tayo nagkasabay sa pag-uwi kanina ah. Nahuli kasi ako natapos sa trabaho eh. Hayaan mo, sweet love. Sa susunod, ay titiyakin ko ng kaligtasan mo. Samantala, nakulong na rin sa wakas ang mga may kasalanan. Nilipat na sa bilangguan na may mahigpit na seguridad. Binisita ito ni Riza at Nathan para makasiguro na hindi na makakalabas pa si Enrico. Nathan, bakit nagpunta ka pa rito? Para ano? Upang pagtawanan ako? Balita ko na isa ka palang anak ng CEO. Wala akong kalaban-laban sa'yo. Sa totoo lang, ay natutuwa ako na makulong ka. Hindi ka na makakapirwisyo pa ng ibang tao. Nalulungkot lang ako para sa karir mo. Bakit mo sinayang? Mas nakafocus ka pa sa buhay ng ibang tao. Patawarin mo ako sa kasalanan ko. Pinagsisihan ko na lahat ng yun. Siguro ay dahil lumaki ako na hindi paborito ng mga tao. Kahit ang sarili kong pamilya. Kaya napuno ng inggit ang puso ko. Hindi ko rin namamalayan ng dahil sa inggit ay nakakagawa na ako ng matitinding kasalanan. Yun nga, ay ipahamak ng isang tao. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero sana balang araw ay mapatawad mo rin ako, Nathan. Sige, pinapatawad na kita. Total ay pinagbabayaran mo na. Patawarin mo rin ako, Riza. Nang dahil sa akin ay natroma ka at kamuntikan ka pang mapahamak. Patawad. Pero kahit masama yung tumatak sa isipan mo tungkol sa akin, maniwala ka man sa hindi, ay totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Pagmamahal sa maling paraan. Kaya kamuntikan ng malagay sa panganib mong buhay mo. Maluhaluhang sambit ni Enrico. Tama na ang pagdadrama, Enrico. Sige, pinapatawad na kita sa pambubuli mo sa boyfriend ko noon. Sa pagpapabugbog mo sa kanya. At sa pagdukot sa akin para i-money ransom. Pero asahan mo na, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa amin. Tandaan mo yan. Seryosong pahayag ni Riza. At asahan mo mabubulok ka sa bilangguan ni Enrico. Hindi ka na makakaalis dito habang buhay. Hindi na nagsalita pa si Enrico. Umalis na lang ito sa kanilang harapan at napasandal sa dingding na maraming vandalism. Habang dahan-dahan itong napapaupo, ay napapagulgol ito sa pag-iyak. Baka sa mukha ang sobrang pagsisisi. Samantala sa mansyon, nalaman ni Nathan sa kanyang ama na ito pala ang CEO ng kumpanyang pinapasukan niya. Kayo palang CEO namin, Dad? Hindi ko pa kasi kilala noon ang CEO namin eh. Akala ko ay sa kabilang kumpanya kayo. Pero bakit hindi niyo agad ako nakilala? Pasensya na anak. Hindi ko akalain na nasa loob ka pala ng kumpanya ko. Ngayon ko lang din nalaman. At naghanap pa ako ng kung saan-saan noon. Palibhasa, yung Chief Operating Officer lang yung may hawak ng listahan ng lahat ng mga empleyado. At kailan ko lang nalaman ang tungkol doon. Saka, iba po kasi ang pangalan ko. Simula nung nagka-amnesia ko ay Nathan ang ginamit kong pangalan at hindi Romeo. Dala-dala ko pang apelyido ni Tatay Orly na pinahiram niya sa akin. Mabuti na nga lang, nang dahil sa paghahanap ko din sa inyo at sa lukso ng dugo ay nagtagpo tayo, Dad. Kaya nga anak matanong kita, pwede bang maibalik ang pangalan mo at apelyido ko sa iyo, anak? Siyempre naman po. Mukhang payag naman po si Tatay Orly eh. Nang dahil sa pagbalik ng pangalan ni Romeo, na nakilala bilang Nathan, naipasa na sa kanya ng ama ang buong kumpanya makaraan lang ang 3 taon. Nagpakasal na rin sila ni Riza, at ngayon ay nagdadalang tao na ang babae. May sarili na rin silang napakagandang mansyon. Sweet love, 6 na buwan ka nang nagbubuntis. Ilang buwan na lang din ay may papanganak mo ng anak natin. Meron na ulit tayong bagong anak. Paano kasi may 2 na tayong doggy eh. Oo, at palalaki natin siya ng maayos. At pati na rin ang 2 nating aso. Hindi ko akalain na magsasama tayo ng ganito na dati ay puno ng pagsubok at pangamba sa buhay. Ngayon ay mas mapayapa na ang buhay natin at mas masagana pa. Kahit na may dumating pa na pagsubok, di ba, kapit lang tayo sa isa't isa at magtutulungan? Oo naman, sweet love. Kaya sobrang love kita eh. I love you, sweet love.
Malambing na wika ni Nathan habang hinahaplos ang maumbok na tiyan ni Riza. I love you too, sweet love. Malambing din na tugon ng babae. Samantala, mahusay na napamahalaan ni Nathan ang kanilang kumpanya. Maraming tumitingala sa kanya dahil sa kanyang husay at iginagalang pa siya ng lahat ng empleyado dahil sa kanyang maayos na pagtrato. Nagtagpo rin naman ang landas sila ni Nathan at Clea. Nagulat siya sa pagbabago nito dahil pusong lalaki na pala ito. Naging housewife muna ngayon si Risa habang nagdadalang tao pa. At kapag nakapanganak na at may sapat ng lakas, magpapatayo si Nathan ng restaurant na pamamahalaan naman ni Riza. Kapag may sapat pa siyang oras, ay tutulungan niya doon ang kanyang may bahay. Hindi akalain ni Nathan na naging instrumento din ang misis niya para maalala ang tungkol sa kanyang nakaraan. Kaya siya nakabalik sa marangyang pamumuhay. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.